daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat na sumusubaybay at nanunood ng programang ito, Ang Daan sa Kaligtasan. Nasaan man po kayo sa pagkakataong ito? Kami po ay inyong samahang muli sa isa namang pag-aaral ng isang topic na sana'y magbigay sa atin ng kaalaman, karunungan, kaisipan patungkol sa pinag-uusapan ngayon at kontrobersyal na topic na pinamagatan nating The Sunday Law. Ito po ay napapanahon sapagkat ngayon ito ang usapin, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ano po? Marami ang tagapagturo na tumatalakay nito, subalit sa pagkakataon pong ito ay gusto ko rin kayong bigyan ng pag-aaral, bagaman hindi po ito masyadong malawak. Ito ay maikli lamang pag-aaral sa subject na ito na sana may bigay sa atin ng konsepto sa ating isipan, mabuksan tayo na kung ano ang patungkol sa bagay na ito, ano ang purpose at para saan nga ba ang Sunday Law. Ano po? Subalit bago po tayo magpatuloy, sa muli ating hingiin ang gabay at tulong ng ating Panginoon. Mapagpala po naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Ang may akda ng aming buhay, ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Sa pagkakataon pong ito, kami po ay inyong muling samahan at patnubayan sa aming pag-aaral. Pat, bigyan po kami ng karunungan, bukas na isipan, upang magkaroon kami ng pagkaunawa patungkol sa aming pag-aaralan. Maraming pong salamat sa lahat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, itong pag-aaral na ito ay, kung makikita nyo po, the Sunday Law, ito rin po ay tinatawag sa American na Blue Law, ano po? Or the Child of the Papacy. The First Worship. Makita nyo dyan sa isang picture constitution because it is an amendment to the Constitution of the United States. So ito po ay usapin ngayon na sa malapit na panahon, ito ay magbabago ng kalagayan ng ating mundo. Opo? At lahat sa atin, kayo at ako, ay involved dito. So marapat lamang na atin pong maunawaan at maintindihan ang bagay na ito. Upang kung magkagayon ay magkaroon tayo ng konsepto at pangunawa at makakapagpili tayo ng maahusay, ng maayos, ayon sa ating konsensya. Ano po? So, sa pagkakataon pong ito ating tatalakayin ang topic na ito, na sana may bigay sa atin ng mas malinaw, no po? Mas malalim na pakahulugan ng bagay na ito. Ang Sunday Law, ano nga ba ang Sunday Law sa marami? Isang katanungan, ano nga ba ang Sunday Law? So, sa simpleng pananalita, ang Sunday Law po, ang sabi diyan, when Sunday becomes law. Ano po? Kung ang pagpangilin ng linggo ay gawin ng batas. Ngayon, hindi pa ito matatawag nating Sunday Law. Ano po? Sapagkat hindi pa isinasabatas ang pangilin ng linggo. Subalit, darating ang panahon, sa malapit ng panahon, i-amend ang Constitution ng United States sa influence ng kapapahan upang baguhin ang kanilang batas, ipasok ang pangingili ng linggo, at ito papatupad ito, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Kung maggagayon, ito po ay tatawaging Sunday Law. Ano po? So, yan ang pag-uusapan natin. Ang sabi ng Last Day Events, page 125, we have been looking many years for a Sunday Law to be enacted in our land. And now that the movement is right upon us, we ask, what are our people going to do in the matter? So,
Matagal na, sa panahon pa ni Ellen White, nagkaroon na ng sandilo sa Amerika. Subalit, ito po pinag-uusapan natin ito ay worldwide. No po? Isa sa batas ang pangil ng linggo, hindi lamang sa ilang bansa, kundi pang buong mundo. So, ang sabi niya, nakatingin na tayo dito. Matagal ng panahon. Ngayon, na ang kilusang ito, ang pagkilos papunto dito, ay nandito na sa harap natin. Ano ba ang gagawin natin bilang tao? Ano po? Kung matatandaan niyo po yung ating presentation na ang pamagat ay What is behind Educational Pact? Doon po ay tinalakay natin na itong panawagan ng Santo Papa na Educational Pact, Laudato Si, ito po ay pagdala ng Sunday observance sa ating harapan. So, dito po ay mapapatunayan natin ang sabi ni Ms. White, today, this movement is right upon us. So ano? What are our people going to do in the matter? Ano ang gagawin natin dito? Dahil marami sa atin ang hindi yung nakikita, na po? Because, kung matatandaan nyo rin po yung ating presentation na pinamagatang Satan's Soul Strategy, ang kanyang estratehiya ay pandaraya. Hindi niya man ibabandera na, magkasandilo na ako. Bakit? Sapagkat, yun ang testing truth. At kung ibabandera niya yon, ay marami ang makakahanda at marami ang maliligtas. Subalit, dahil pinapadaan niya sa isang disguising way, pandarayang kaparaanan, hindi niya ito ilalantad, ibubulgar ng harap-harapan. Sapagkat gusto niya na pagdating doon, marami ang magulat na lamang na hindi nakapaghanda, lalo sa bayan ng Diyos, at marami ang mapapahamak. So, ano ang gagawin natin? Marami sa atin ang hindi yung nakikita, hindi nalalaman na nandito ito sa harap natin. Sabi nga, we are in the Sunday Law era. Nandito tayo sa kilusang ito. Hinihintayin lang natin yung pagproklama nito bilang batas. We should especially seek God for grace and power to be given His people. Now, God lives, and we do not believe that the time has fully come when He would have our liberties restricted. Pero ngayon mga kaibigan, mga kapatid, nakikita po natin na ang ating kalayaan ay unti-unti nang pinapaliit ng ating gobyerno. Sabi ko nga, ang issue ngayon ay hindi yung pagsusuot ng face mask o face shield. Ang issue ngayon mga kaibigan, mga kapatid, is to remove from us our civil and religious rights. So ito po, ito ay restriction sa ating liberties. Po? So makikita natin na ito ay unti-unti nang dinadala sa ating harapan. Ngayon, I am not against anybody. We are not singling out any person, but our focus is on the system. Ano po? Kasi, ang sabi dyan, by a variety of images, the Lord Jesus represented to John the wicked character and seductive influence of those who have been distinguished for their persecution of God's people. Ano po? So, binigyan niya ito ng characteristic. Binigyan niya ito ng paglalarawan. Binigyan ng Panginoon, ibinigay kay Juan. Itong tao, nang sabi diyan, magpapahirap sa bayan ng Diyos. Opo? At yan, sabi diyan, subtle, artful, cunning, crafty, beguile, charm, cheat, lead by deception. Ito yung mga karakter ng pandaraya ng taong ito. Ano po? Na kung saan, balang araw, siya ang mangunguna sa pagpapahirap sa bayan ng Diyos. Kaya ang sinabi diyan, all need wisdom carefully to search out the mystery of iniquity that figures so largely in the winding up of this earth's history. Kailangan natin ng katalinuhan, no po? Para maintindihan natin ang ugat ng kasamang ito. Kung sino ang ugat ng kasamang ito, saan ito nagmula, at ano ang ating gagawin. So, ito po ay sa susunod na pag-aaralan natin ang may kinalaman sa the man of sin. No po? Titingnan natin yan. Ang sabi ng Evangelism, page 705, and the very time in which we live, the Lord has called His people
and has given them a message to bear. So, ito ay tumutukoy sa ating kapanahonan ngayon. Ang sabi diyan, ang ating Panginoon ay nananawagan sa atin at binigyan tayo ng mensahe. Ano yung mensahe? He has called him to expose the wickedness of the man of sin, who was made the Sunday law a distinctive power. So, ang ating gawain at mensahe ay ano daw po? Ihayag itong man of sin, itong tao ng kasalanan, na kung saan nagdala ng Sunday law bilang kakaibang kapangyarihan. Ano po? So, itong man of sin, siya ang nagdadala ng Sunday law. Kaya, ang sabi ni Ellen White, ang sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng mensahe para ihayag natin ito. Bakit po? Sapagkat this will serve as a warning for those who don't know this, para sila ay hindi madayaan ng taong ito. Ano po? So, kailangan ihayag natin. Sabi dito, ihayag natin ang kanyang kasamaan. Ibig sabihin, itong taong ito ay masama. At hindi natin pwedeng pagkatiwalaan sapagkat mapandaraya, papandinlang ang kanyang impluensya. Sabi diyan, who was thought to change times and law and to oppress the people of God. Papahirapan ang bayan ng Diyos who stand firmly to honor Him by keeping the only true Sabbath, the Sabbath creation as holy unto the Lord. Sabi diyan, pahirapan ng taong ito, yung mga tao na mangingilin ng totoong Sabbath, yung Sabbath na ipinangilin ng Panginoon mula pa sa langit at itinuro sa Henesis. Ano po? So, ang ating gawain ngayon ay i-expose ito. Kaya sa susunod po natin pag-aaral is i-expose natin itong man of sin kung sino ito. Sana po magkita-kita tayong muli sa pag-aaral na iyon. Ano po? Sapagkat mayroon silang question, ano po? Ang question nila ay ito. Ang sabi diyan, and then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandment is perpetual reproof to transgressor. It will be declared that men are offending God by violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Ano po? Ito ang question nila sa bandang huli. Na ang sabi dito, yung mga tao na mangingilin ng Sabado ay pararatangan nila na sasabihin na itong mga kalamidad, itong mga nangyayaring sakuna, itong mga nangyayaring pestilence ngayon, ay dahilanan na nilalabag natin o nilalapastangan ng tao ang pangingilin ng linggo. O hindi natin ipinapangilin ang linggo. So dahil nilalapastangan natin, yun ang dahilan kung bakit dumadami ang kalamidad. Kaya asahan po natin mga kaibigan, mga kapatid, na sa huling kapanahunan, bago ito ipirsahang ipatupad, ay dadamay pa at lalala ang kalamidad sapagkat ang magiging dahilan nila ay ito ay paglapastangan sa araw ng linggo. At sabi diyan, ito ay matitigil lamang kung ipangilin na natin ang araw ng linggo. And that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. Sabi ng mga taong ito, sasabihin nila balang araw na yung mga grupo ng tao na nangingili ng Sabado, sila ay nakatayo at tinahadlangan nila ang kanilang pag-asenso o pagtatagumpay dahil magtatagumpay sila, matitigil ang lahat na ito kung ipangilin nila ang linggo. Subalit dahil sa maliit na grupong ito na nangingili ng Sabat, ang sasabihin nila, hinahadlangan ng grupong ito ang kanilang paglago dahil sa paglapastangan sa araw ng linggo. Ano po? Kaya, itong kanila magiging kusyon. So, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari? Ang mangyayari, mga kaibigan, ay magkakaroon ng Sunday law. Pero, tingnan natin kung ano ang Sunday law. Ang Sunday law, mga kaibigan, ay may dalawang bahagi. May dalawa itong division. Ano po? Nahahati sa dalawa. Sapagkat, hindi lamang ito nangyari ngayon,
Sapagkat may kasabihan nga tayo na history repeat itself. Ang sabi diyan ng Bible Commentary Volume 7, trial and persecution will come to all who in obedience to the word of God refuse to worship this false Sabbath. Force is the last resort of every false religion. At first, it tries attraction at the king of Babylon tried the power of music in outward shown. Magkakaroon ng persecution at trial doon sa mga mangingilin ng Sabbath ng Panginoon. Yung hindi susunod sa kanila sa pangilin ng linggo. At pamimirsa ang gagamitin nila. Kaya kung matatandaan nyo po, sa Apokalipsis o sa Revelation, ang tatak ng hayop ay saan nakalagay? Sa noo at sa kanang kamay. Bakit po? Dahil ang noo ay magsisimbolize ng consent at ang kanang kamay ay magsisimbolize ng pwersa. So, ang pagpapatupad nila ng Sunday law ay pursahan. Ano po? Pursahan. Right hand. Subalit sa simula, ito muna ay law of attraction. Law of attraction. Kung matatandaan nyo po, noong panahon ni Nabucodonosor, nung magpatayo siya ng image doon sa Dura, ang ginamit niya, law of attraction. Sabi niya, kapag narinig nyo na ang lahat ng mga musical instrument, lahat, walang exempted, lahat sasamba doon sa imahen ng hayop. Ano po? So, law of attraction. Then, ang sabi ng Great Controversy, as the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. The church has long professed to look for the Savior's advent as the consummation of her hopes. Now, the great deceiver will make it appear that Christ has come. Ano po? Balang araw, because of the law of attraction, magpapakita si Satanas at i-impersonate niya si Kristo. At palalabasin niya na si Kristo ay dumating na. Subalit, sa ating mga lingkod ng Diyos, hindi tayo pwedeng madayaan nito sapagkat maliwanag sa atin ang mga tanda, ang mga sinyales, ang mga pangyayari sa pagdating ng Panginoon. Ang sabi ng Kapahigan 1:7, lahat ng mata ay makakakita ng kanyang pagdating sapagkat mula sa silangan hanggang sa kanluran, makikita ng lahat. So, dito mga kaibigan, mga kapatid, gagawin ni Satanas na siya ay magpapakita lamang sa iilang lugar at hindi makikita ng lahat sapagkat ito ay pandaraya. Subalit, dahil marami ang hindi nakakaalam at ang sabi dito, marami pa rin naghihintay kay Kristo, lalo sa Jerusalem, sila ay maniniwala. Kaya ang sabi dito, the people prostrate themselves in adoration before Him. Sila ay magpapatira pa at sasambahin siya. Sa pag-aakala na siya mismo ang Panginoon. Hindi nila alam na siya pala ay si Satanas. While he lifted up his hand and pronounced a blessing upon them, as Christ blessed his disciple when he was upon the earth, in his assumed character of Christ, he claims to have changed the Sabbath to Sunday and commands all to follow the day which he has blessed. Pagpapalain niya ang sangkatauhan at sasabihin niya, na binago ko na ang araw ng pangilin mula sa Sabado papuntang Linggo. At marami ang susunod sa Kanya. Tandaan po natin yan. At ang sabi diyan, he declares that those who persist in keeping holy the seventh day are blaspheming His name by refusing to listen to His angels sent to them with light and truth. At yung mga tao na mananatili pa rin sa pangingilin ng Sabado, sasabihin niya na nilalapastangan nila ang kanyang kautusan. So ito po ay a future event and this will be the cause of persecution. Subalit, marami ang madadaya dito because they will think na yun nga talaga si Kristo mismo. So pagkat gagayahin niya, hindi lamang sa anyo, but the way Jesus speak, sabi dito, masasalita siya ng malumanay, na may pagpapakumbaba, ng may pag-ibig, no? Malamya ang kanyang tinig, maamo ang kanyang mukha, at maniniwala ang sangkatauhan.
At ang sabi dyan, mga kaibigan, mga kapatid, trial and persecution will come to all who in obedience to the word of God refuse to worship this false Sabbath. First is the last resort of every false religion. At first, it tries attraction as the king of Babylon tried the power of music and outward show. If this attraction invented by men, inspired by Satan, failed to make men worship in the image, the hungry flames of the furnace will be ready to consume them. So it will be now the papacy has exercised her power to compel men to obey her, and she will continue to do so. We need the same spirit that was manifested by God's servants in the conflict with paganism. Ano daw po? Uunahin niya yung law of attraction, subalit yung mga hindi makukuha doon, gagamitin niya yung tinatawag na law of persecution. Bakit? Ang sabi diyan, pag hindi nakuha doon sa law of attraction, the fiery flame of persecution ang susunod para sila pasambahin. Kaya ang sabi ng Matthew 24:10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Magtatrayduran kahit magkakapamilya. Ano po? Magkakapamilya. At susunod ang law of attraction. Ang sabi diyan, Sunday as a mark of Christian unity by Reverend Dr. Demetrius Tunyas. Sasabihin nila, ang tanda ng pagkakaisa ay ang pangingilin ng linggo. Subalit, yung mga anak ng Diyos, dahil maliwanag mismo sa kanila, alam nila ang katotohanan na hindi yung totoo. Hindi sila makikisangkot, hindi sila makikipag-isa doon sa mga nangingilin ng linggo, kaya sila ipipersecute. Ano po? Subalit ang nakakalungkot, mga kaibigan, ang sabi diyan, as America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy enforcing the conscience and compelling men to honor the false Sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow her example. Gagamitin, kaya sabi ko nga sa mga nakalipas natin pag-aaral, ano po? Sabi ko kanina, it will be a change of the Constitution of the United States. Sabi ko nga, the lamb-like beast with two horns, the Republican and Protestant will be united again through the papacy. At dahil doon, ang Amerika ay sasang-ayon sa kanya at ipapatupad ang pangilin ng linggo. Subalit, hindi lamang ito maging effective sa Amerika, sapagkat ang sabi diyan, lahat ng bansa sa buong mundo ay sasang-ayon at makikisama sa kanila. So, all the Seventh-day Adventists in the world, maybe some or all of us will suffer persecution. Ano po? Sabi diyan, at hindi lang yan ang mangyayari. Dahil alam niyo po, hanggang ngayon, ang Jerusalem ay naghihintay pa rin sila sa pagdating ng Mesiyas. Sapagkat, ang kanilang expectation sa Mesiyas ay may kingly power. And they are disappointed of the coming of the Messiah when Jesus came on this earth sapagkat ipinagreklamo siya sa isang sabsaban. So, they deny Christ to be the Messiah, kaya nga pinapako nila sa krus eh. It is the Jews themselves na pumatay kay Kristo sapagkat dinanay nila. So, until now, they are still waiting for the Messiah. That's why, alam ito ni Satanas. Kaya alam niyo po ang gagawin niya? Siya ay magpapakita sa Jerusalem bilang si Jesus Christ, bilang hari. At yan ang mangyayari. Ang sabi dyan ng Testimonies of the Ministers, as we near the close of time, there will be greater and still greater external parade of heathen power. Heathen deities will manifest their signal power and will exhibit themselves before the city of the world. Ang nakakalungkot, mga kaibigan, hindi nilang papaniwalain ang Kristiyano. Hindi nilang papaniwalain ang Christian world by impersonating Jesus Christ, but He will also impersonate the deities of the heathen religion. Kaya, nakita niyo po dyan, magpapakita siya bilang si Buddha. Magpapakita siya bilang si Muhammad. Magpapakita siya bilang si Maitreya. At kanyang influence, yung Buddhism, Hinduism, Muslims, and other religions. At sila'y maniniwala dahil nagpakita sa kanila. Alam niyo po,
itong Buddhism, naniniwala sila na ito si Maitreya, ay successor ni Buddha. At magpapakita sa ito sa huling kapanahunan para dalhin sila sa kapayapaan. Kaya pag nagpakita itong sa Maitreya, in the likeness of Maitreya, but in the person of Satan himself, maniniwala ang Buddhism. At pag sinabi niya na, tayo ay kailangang mangili ng linggo, all of them will follow. Believe me, beloved. Sapagkat iyan po ay nakahula. Kaya, sa atin, lingkod ng Diyos, ito ang paalala sa atin. The coming of Christ as our high priest to the most holy place for the cleansing of the sanctuary, brought to view in Daniel 8:14, the coming of the Son of Man, the Ancient of Days, are represented in Daniel 7:13, and the coming of the Lord to His temple, foretold by Malachi, are description of the same event. And this is also represented by the coming of the bridegroom to the marriage described in the parable of the 10 virgins. So, itong mga pangyayaring ito, yung pagpasok ng Panginoon sa most holy place para hukuman ang tao, ay kumakatawan doon sa pagdating noong ikakasal na lalaki doon sa kasalan. Subalit, yun ang tinatawag na midnight cry. Subalit, alam natin ang kwento na sa 10 mga dalaga, 5 ang mangmang at 5 ang matatalino. Yung matatalino lamang ang nakapaghanda ng langis kung kaya nakasama sila sa pagpasok ng bridegroom at sila'y nahukuman. Ng pardon at sila'y nakasama. Subalit yung mga mangmang na hindi naghahanda, sila hindi nakasama. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ito ay panawagan sa atin para tayo maghanda ng ating sarili sapagkat ito ay mga pangyayari na darating na walang pasubali. So, ito ay panawagan sa atin na ngayon mismo tayo ay mag-secure ng ating langis. Ang sabi diyan, now is the time to entreat that souls shall not only hear the words of God, but without delay secure oil in their vessel with the lamps. The oil is the righteousness of Christ. So, ito ay panawagan sa atin na huwag lang tayo makontento na magparapakinig ng ganitong mga pangangaral, magparapakinig ng mga presentation na magaganda, kundi ang kinakailangan ay makonvict tayo ng ating kasalanan at mag-secure tayo ng langis. At ang sabi dito, ang langis ay kumakatawan sa katuwiran ng ating Panginoon. Sa previous study natin, mga kaibigan, mga kapatid, na pag-aralan natin yung righteousness by faith. And the righteousness of God, Jesus Christ, is only possible by the indwelling presence of God through the Holy Spirit, mga kaibigan. Sapagkat ang sabi doon, He will work to our will, both to will and to do. Sabi ng Philippians. So, kailangan, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi dyan, no man can secure it for another. Each must obtain for himself a character purified from every stain of sin. Hindi tayo pwedeng mag-create ng karanasan para sa ating asawa. Pastor ka man, elder ka man, diakono ka man, ang kaligtasan natin ay gagawin nating individual. So we cannot secure oil for our family. Ang magagawa lang natin, tulungan natin sila na mag-secure din sila ng oil, ng experience, ng katuwiran ng Panginoon. At yun ay kailangan ngayon natin gawin. Dahil, sabi ko nga, sa ating mga previous study, we can hear the rumbling of the Roman armies. The testing truth is before us, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi nga ng Great Controversy, page 605, the Sabbath will be the great test of loyalty. Ano po? For it is the point of truth, especially controverted. When the final test shall be brought to hear upon men, then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve Him not. Pag ibinaba ang Sunday law, ang subukan sa atin ay yung pangingil natin ng Sabado. At doon makikita kung sino ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Kung sino yung mga tapat, talagang maglilingkod sa Kanya at yung mga tinatawag na panglabas lamang na kaanyuan ng kabanalan. So there will be
a demarcation, a separation, a distinction pagdating ng Sunday law, mga kaibigan, mga kapatid. While the observance of the false Sabbath in compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment, will be an avowal of allegiance to the power that is an opposition to God. The keeping of the two Sabbaths in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator. Ano daw po? Yung pangili ng linggo ay ebidensya ng iyong pagsamba doon sa kapangyarihan na salungat sa ating Panginoon. At yung pangili ng Sabado, yun ay patunay na tayo ay mga lingkod at ating sinasamba ang buhay at tunay na Panginoon. Ano po? Kaya sabi dito, while one class by accepting the sign of submission earn earthly power, receive the mark of the beast, the other by choosing the token of allegiance to divine authority, receive the seal of God. So magkakaroon ng dalawang grupo pagdating ng Sunday law. Yung mananatiling tapat sa Panginoon, sa pangili ng Sabado, for whatever it cost, sila ay tatanggap ng tatak ng Panginoon. Subalit, yung matatakot, yung madadala, maniniwala sa pandaraya ng kaaway, at magigili ng linggo, lahat sila tatanggap ng tatak ng hayop. Ito ay malaking issue, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya marami ang madadaya, marami ang manilinlang, sapagkat ito ay prusahan. At hindi lamang simbahan ang mangunguna dito, kundi ito ay susuportahan ng gobyerno. Kaya ang sabi dito, this issue is cemented. Sabi ni Ellen White, as we approach the last crisis, it is a vital moment that harmony and unity exist among the Lord's instrumentalities. The world is filled with storm and war and variance, yet under one head, the papal power, the people will unite to oppose God in the person of His witnesses. This union is cemented by the great apostate. So matibay ito, mga kaibigan. Hindi ito basta-basta matitibag. Kaya marami ang maniniwala dahil nakasemento ito ng mga tumalikod na iglesia, pati ng gobyerno. Ano po? At ito po ay sa pangunguna ng kapangyarihan ng kapapahan. Ano po? Kaya marami ang madadala dito. Ang sabi dyan, the miracle working power manifest through spiritualism will exert an influence against those who choose to obey God rather than men. Communication from the spirits will declare that God has sent them to convince the rejecter of Sunday of their error. Magpapadala sila. Sasabihin nila, pinadala kami ng mensahe ng banal na espiritu ng mga anghel upang ipangilin ang linggo, affirming that the laws of the land should be observed as the law of God. Sasabihin nila, ipinamamanhik ng langit sapagkat ang banal na espiritu mismo nag-udyok sa amin na nagsabi na itong batas ng lupa upang ipangilin ang linggo, ito na ang batas ng ating Panginoon. Ano po? At dahil ang batas ay ginawa ng simbahan at ng gobyerno, at ito ay sabi nga sinimento at matibay, marami ang madadala dito. At ang sabi kanina, the last resort will be by force, prusahan. Kaya marami ang madadala, mga kaibigan, mga kapatid. Maliban na lang doon sa mga matibay talagang pananampalataya at kilala nila ang kanilang Panginoon. Katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego. Nang sabihin nila, iligtas man kami sa apoy na yan ng aming Panginoong, hindi pa rin kami sasamba sa imahe na yan. So ito yung espiritu. Ito yung pananampalataya na kinakailangan natin ngayon. Bakit hindi sila nagsamba? Sapagkat kilala nila sa kanilang sarili ang tanging Diyos na dapat sambahin, nang sabi sa Revelation 14:6-7, siya ang manlalalang ng langit at lupa, ng mga tubig at bukal ng tubig. So kilala nila ang kanilang Panginoon. At alam nila that there are times that God will not spare them from affliction. Katulad natin. But they knew that their God will save their soul someday. So sana ito, mga kaibigan, ng ating prinsipyo. Pag dumating ang bagay na ito, putulan ka man ng ulo, putulan ka man ng paa, ikulong ka man, saan ka man dalhin, hindi ka sasamba sapagkat alam mo na ang dapat lang sambahin ang buhay na Diyos na iyong pinaglilingkuran. At mamatay ka man, alam mo na ang iyong kaluluwa ay ililigtas ng ating Panginoon. Opo? Sana yun ang ating prinsipyo. Sapagkat ito ay issue, mga kaibigan. Issue ito na, sabi ko kanina,
kayo at ako ay hindi dito exempted. Everyone in this world is involved. Kaya kailangan tayo magkaroon ng malinaw na pagkaunawa upang sa ating pagpipili, through our clear conscience, sa ating kaalaman, sa ating preference, makapili tayo ng maayos, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ito ay kailangan natin maintindihan. Ang sabi diyan, hindi man tayo nag-set ng time, nasabi natin na, ay ang Sunday Law darating next year, o ang Sunday Law 2022 darating na. Ang sabi diyan, we cannot set the time, but we are required to know the time that God has set. Ano? Ibig sabihin, hindi tayo ang maglalagay ng panahon. Hindi tayo ang mag-set ng panahon. Kundi ang sabi diyan, kailangan alamin natin yung panahon na inilagay ng ating Panginoon. Ano po? Dahil ang Panginoon mismo ay may nilagay ng isang panahon. At ang sabi niya, itong panahon na ito, hindi mo natin ngayon alam ang eksakto, but binigyan tayo ng mga tanda na mag-aasar sa atin papunta sa panahon na yon. And we are required, mga kaibigan, mga kapatid, na alamin itong panahon na ito. Hindi tayo maglalagay ng panahon. Dahil may inilagay ng panahon ng ating Panginoon. Ang ating tungkulin ay alamin ang panahon iyon. Kaya po tayo nag-aaral ngayon para alamin natin ang panahon iyon. Through current event, through the prophecy that is revealed in the Bible, walang pasubali na malalaman natin ang panahon yon. Upang tayo hindi maligaw, upang tayo hindi malinlang, at tayo ay magkaroon ng malinaw na pagkaunawa. Sapagkat ang sabi dito, one saying of the Savior must not be made to destroy another. Though no man knoweth the day, nor the hour of his coming, but we are instructed and required to know when it is near. We are further taught that to disregard this warning and refuse or neglect to know when his advent is near will be as fatal for us and it was for those who live in the days of Noah not know when the flood was. Ano po? Hindi tayo mag-set ng time, subalit ang instruction sa atin, ang panukala sa atin, ang panawagan sa atin, ang requirement sa atin, alamin natin yung mga pangyayari na magsasabi ng panahon. Sapagkat ang sabi diyan, neglecting ang pagwawalang bahala nito, pag pinabayaan natin to, the result will be fatal. Pag sinabing fatal, mga kaibigan, mga kapatid, it is deadly. Kamatayan din ang resulta. Nakakamatay ang resulta. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, huwag na tayong magtamad-tamad, huwag na tayong spare time, huwag na tayong mag-spend time into vanity, kundi ang gawin natin, ang requirement sa atin, alamin natin sa pamamagitan ng pag-aaral yung panahon na tinagda ng Panginoon sa kanyang pagdating at mga bagay na darating upang hindi tayo magkaroon ng consequence ng kamatayan. Sapagkat nais ng Diyos na kayo at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo? So yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi diyan, mga kapatid, ng Romans 13:11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we first believed. Lahat tayo ngayon, mga kaibigan, marahil natutulog pa. Ang panawagan sa atin, tanghali na para tayo gumising. Lagpas na tanghali, palubog ng araw ng Biyernes, gumising na tayo sapagkat marahil sa kadiliman ng gabi, katulad ng 10 dalaga, dumating ang ikakasal. Magising man tayo ay masumpong ang handa. Ano po? Kaya, ang sabi diyan, by the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from the righteousness when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of this threefold union our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government and shall make provision for the propagation of papal falsehood in delusion. Kapag dumating na, i-enforce na ang pangingilin ng linggo, ang sabi ni Ellen White, ang bansang Amerika ay aabutin niya. Iuunat niya ang kanyang kamay para abutin ang kamay ng Romano.
Sila ay magsasanay pwersa para sa spiritualism at kanilang ipapatupad ang pangingilin ng linggo. Protestantism, Romanism, spiritualism, threefold union. Pag nagkataon ito, ang sabi dito, ang bansang Amerika ay babaguhin ang konstitusyon upang ipropagate ang pangingilin ng linggo. Protestantism and Republican. Kaya alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, dalawang grupo sa Amerika ngayon naglalaban, na Democrat and Republican. Dito nakasabi ni Mrs. White maliwanag na Republican kaya sa bandang huli, before the Sunday Law, alam natin na mananalo ang Republican sa Amerika. Ano po? Nagkahula na. Wala tayong mag-isbra. Sino kayo manalo? Kung sino ang manok ng Republican, yun ang mananalo. Kapag oras na para ipatupad ang Sunday Law. Kaya, alam niyo po mga kapatid, this is the set of time that God has made already. Ang ating tungkulin is to know it. At narito, nakasabi na. Hindi na pwede tayong mawala. But the thing is, marami sa atin ang tawag dyan, nanguhula pa rin sapagkat hindi nag-aaral. Ano po? Hindi nagbabasa. Kaya sabi ko kanina, huwag tayong masapatan na tagapakinig lang. Gawin natin at isa kabuhayan. As the approach of Roman armies was assigned to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy be assigned to us that the limit of God's forbearance is reached. Naalala niyo po yung presentation natin tungkol dun sa, sabi ko nga, the educational path, na nabanggit natin doon na 66 AD, nagkampo yung sundalo ng Romano sa Jerusalem at itinarak nila yung spear na may Sol Invictus, nang ibig sabihin ay Sunday observance. Sabi dito, kung yun ay babala para sa pagkawasak ng Jerusalem, itong nangyayari ngayon na Sunday Law movement ay tanda na ang limit ng pagkaawa, pagpasensya ng ating Panginoon ay umabot na sa hangganan. Parang yung kasabihan na kapag puno na ang salok, kakalusin na yan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya tandaan natin yan. This is the sign. Ibinigay na sa atin ng Panginoon. Maliwanag. Ibig sabihin, hindi na tayo manghuhula na hahaba pa kaya ang panahon? Kaya nga sinasabi ko, if you are still thinking of buying lands, adding houses from houses, huwag nyo nang gawin. Because the Sunday Law movement is before us. And when it will happen, it is the sign that God's forbearance reach its limit. At ang sunod yan mga kaibigan, God's judgment. God's judgment. Ano po? Kaya, ngayon, doon sa pinag-aralan natin na charting the end time, hindi ito lingid sa kaalaman ni Satanas. Hindi ito lingid sa kanya. Alam niya ito. Alam niya na itatali siya ng Panginoon. Alam niya na paparusahan siya. At alam niya na maliit na lang ang kanyang panahon. Kaya anong ginagawa niya? Inuudyukan niya ang lahat niyang kampon na magmarcha para sa last struggle, para barikadahan ang bayan ng Diyos sa pagkaalam nito upang sila ay hindi makarating sa pagliligtas. Kaya anong ginagawa natin mga kaibigan, mga kapatid? Binabarikadahan tayo, wala tayong ginagawa. No? Ano ang barikada? Yan, Sunday Law. Kapag nag-Sunday Law, that is the mark of the beast. No earthly support, no buying and selling. Kaya sabi ko nga, ngayon pa lang, let us practice to live simply and humbly. Yung karangyaan ng buhay, talikuran na natin. Ano po? Sapagkat pag dumating yung Sunday Law, at may kasama yun na no buying and selling, kahit hindi ka makabili ng pagkain, kung anong simpleng pagkain ang mayroon ka, masasapatan ka sapagkat nasanay ka. Pero pag hindi ka sanay, most definitely, ikaw ay tatalikod. At ang sabi ka doon sa pag-aaral natin, many will leave their position and will be with the rank of opposition. Bakit? Hindi sila nasanay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid,
kantahin natin ang ating sarili. Let us examine ourselves. Pagdating kaya ng panahong ito, saan ako? Tanungin natin ang ating sarili. Handa na ba ako? Matatanggap ko ba yung ganitong kabuhayan? Okay na ba sa akin ito? Naghahanda ba ako para doon? Ang aking bang mga pagpapasya sa araw-araw ay papunta ako doon? O ako pa rin ay nakakabit sa karangyaan ng sanlibutan? Mga kaibigan, mga kapatid, ito na ang panahon para siyasatin natin ang ating mga puso. Sapagkat malapit na ang panahon ito. Malapit na. Sabi dito, Satan is marshalling his forces for the last great struggle to make war with the remnant of our seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ano tong war na ito? Ano ang gagawin niya? Itong Sunday law. Because this is the only thing that he can do to oppose the people of God and to oppress them. Sunday law. At ginagawa niya na ito in darkness, in a subtle way. Dinadala niya ito to the front. If he would be true to God, we cannot escape the conflict. No? Kung tayo ay manatiling tapat sa Panginoon, hindi tayo exempted sa conflict na ito. But we are not left in doubt as to the issue. Beyond the smoke and heat of that battle, we behold them that God begotten the victory, standing on Mount Zion with the Lamb. And there come to us down to the ages the words of our salvation and the words, "Ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Yun ang maganda ng mga kaibigan. Huwag tayong matakot sapagkat nakita na ni Juan na marami ang nakatayo doon sa harapan ng ating Panginoon, doon sa Mount Zion. Sabi ng Panginoon, kayo ay parurusahan. Magkakaroon kayo ng kapaghatian. At kayo ay hindi mag-alala sapagkat aking napagtagumpayan lahat yan. Ibig sabihin, God left us the assurance and example na kung tayo ay magkikling sa kanyang kapangyarihan, we will be an overcomer. At ating malalampasan lahat ng ito. At pag nalampasan natin ito, tayo ay makakasama doon sa mga tatayo sa harapan ng ating Panginoon doon sa Mount Zion. Ano po? Kaya, alam nyo, hindi rin ito lingid sa kaalaman ni Satanas. Kaya siya ay magpupursige. Ano ang pagpupursige niya? Sabi dyan, but our principal concern is to silence this sect of Sabbath keepers. Sabi ni Satanas, ang ating problema lang, itong sikta na nangingili ng Sabado. Na walang iba. Hindi yan mga Muslim na yan, hindi yan Buddhist na yan, hindi yan Hindus na yan, hindi yan. Hindi itong mga Protestante yan, hindi yan. Ang problema ni Satanas at ng Katoliko, yung maliit na grupo lamang na nangingili ng Sabado at yun ang Seventh-day Adventist Church. At ang sabi dito, we must excite popular indignation against them. We will enlist great men and worldly wise men upon our side. Kukuha tayo ng mga tao na kilala at makapangyarihan sa sanlibutan at gagamitin natin sila bilang pananggalang sa kanila. Bilang kalaban nila. At ang sabi dyan, and induce this authority to carry out the purpose, then the Sabbaths which I have set up shall be enforced by laws the most severe and exacting. Ang sabi ni Satanas, itong mga tao na kukunin natin, sila ang magpapatupad ng batas sa pangingilin ng Sabado na ginawa ko at yun ang linggo. At yun ay sakto, very exacting. Ibig sabihin, walang provision pag sinabi-sinabi. Pag sinabing, pag hindi ka nangilin, papatayin ka, yun talaga ang mangyayari doon. Ang sabi dyan, but those who disregard them shall be driven out from the cities and villages and made to suffer hunger and privation. Handa na ba tayo dito mga kaibigan, mga kapatid? Ang sabi dito, pag hindi ka sumunod, papalayasin ka sa lugar mo. Doon ka sa kabundukan para magdusa ka at makaranas ka ng kagutuman. Alam niyo po, walang problema ito kung sanay ka sa privation. Kaya nga tayo ngayon, ito ang pinaghahandaan natin. Ano po? Sabi ko kanina, talikuran natin yung mga karangyaan ng buhay kung gusto nating maligtas. Let us suffer with Christ. We must be baptized with the suffering of Christ. Ano po? Ang sabi ni Ellen White, kung ikaw ay naghihirap ngayon, huwag kang maproblema. Sapagkat tinitraining ka ng Panginoon para dito. And someday, when you encounter this situation, you will then realize at masasabi mo, praise the Lord.
sapagkat pinadaan mo ako ng kasalatan at ngayon handa ako sa ganitong buhay. Ano po? Kaya magpasalamat ka kung salat ka ngayon at hindi ka makapagtrabaho dahil ayaw mong yurakan ang Sabado. Hindi ka makaharap ng magandang trabaho dahil ayaw mong lapastanganin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ka magkaroon ng magandang trabaho dahil ayaw mong sirain ang iyong pananampalataya. Walang problema. That is the privation. Subalit balang araw, you will appreciate it. Pag dumating ka sa punto na hindi mo susundin ang gustuhan, ang batas ng lupa, at ikaw ay mananatiling tapat sa Panginoon, papalayasin ka man, dalhin ka man sa kabundukan, magkakaroon ka ng kasiyahan dahil nasanay ka sa ganung kalagayan. Sapagkat iisipin mo that it is God who is with you. At iisipin mo na ikaw ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoong Diyos. Napaganda mga kaibigan ng pangako ng Panginoon at huwag nating sayangin. Ang sabi dito, when once we have the power, we will show that we can do with those who will not swerve from the leaders of God. We led the Romish church to inflict imprisonment, torture, and death upon those who refuse to yield to her decrees. Mangyayari, tutorturin ka, pahirapan ka, ikukulong ka, maaring patayin. Subalit mga kaibigan, mga kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. Mas matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa doon sa inyo. Ano po? Itong mga bagay na ito, hindi ito dapat magbigay sa atin ng takot. Sapagkat mamatay man tayo dito, alam natin that God will resurrect us at makakasama niya tayo doon sa langit. Pero pag natakot ka, hindi ka nga makaranas ng imprisonment, ng torture o ng death. Pero panigurado naman, pag sumama ka sa kanila, ang death mo ay hindi sa kamay nila, kundi sa kamay ng Panginoon doon sa impyerno. Alin ang pipiliin mo? Ano po? Kaya ito ay panawagan sa atin. Panawagan sa atin ito mga kaibigan, mga kapatid. Noong Dark Ages, alam niyo po, ito ay gagawin nila. Bakit? Hindi sila makukonsensya dito. Alam niyo po kung bakit? Sa panahon ng Dark Ages, ito ang nangyari. Sabi ng John 16 to, yung mga gagawa nito, iniisip nila na ang kanilang ginagawa ay kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi dyan, the power attending the message will only madden those who oppose it. The church appeals to the strong arm and civil power in and works Papists and Protestant unite. As the movement for Sunday enforcement becomes more bold and decided, the law will be invoked against commandment keepers. Yung Sunday law, ang purpose noon, sabi ko nga kanina, ay para lamang sa mga tao na tumutupad ng kautusan ng Panginoon at nangingilin ng sabat na ibinigay ng ating Panginoon. Hindi yun mga kaibigan, alam niyo po, hindi lang yun against sa atin. Yun mismo ay ginagawa ni Satanas para salungatin ang ating Panginoon. Ano po? Salungatin ang Panginoon. Gusto niyang labanan ang Panginoon. Nilalabanan lang sa pamaraan ng tayo. Tayo lang ang inaatake niya. Pero ang inaatake niya mismo ang ating Panginoon. Kaya alam ng Panginoon yan. Kaya huwag kang mag-alala sapagkat ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa iyo. Noong Dark Ages, akala ng mga crusader ginagawa nila yung kalooban ng Panginoon. Pinipersecute nila yung Kristiyano. Tinotorture nila, pinapatay nila. And 50 million Christians died in their hands. Hindi natin alam kung pwede pa itong mangyari, pero alam niyo po, marahil before the Sunday law. Kasi ang pangako ng Panginoon, sabi ni Ms. White, kapag natataka na ang bayan ng Diyos, there will be no martyrs. The substitution of the laws of men for the law of God, the exaltation by merely human authority of Sunday is placed on the Bible Sabbath is the last act in the drama. Ano niyo po mga kaibigan? Hindi ito bagay na dapat ikabahala natin. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi ni Ellen White, itong Sunday law will be the last act in the drama. Pag sinabing last act, ang kasunod niyan, closing na. Kaya pag dumating na ang Sunday law, tandaan natin, ano? Ang sabi diyan, when this substitution becomes universal, God will reveal Himself. Ano po? Kapag nangyari ng mga bagay na ito, at ang universal ang Sunday law, hindi tayo dapat matakot ito. Bakit? Sabi ng Panginoon, tumingin ka lamang doon sa blessed hope, the appearing of Jesus Christ.
At ang sabi diyan, pag nangyari ang Sunday Law, the last act of the drama, God will reveal Himself. So, yun ang blessed hope natin, ano? Kaya, huwag kang mag-alala. Pag nangyari ang Sunday Law, okay lang yun. Because at least, alam mo, that the next thing is the revelation of our Savior, Jesus Christ. Sabi diyan, He will rise in His majesty to shake terribly the earth. He will come out of His place to punish the inhabitants of the world for their iniquity, and the earth shall disclose her blood and shall no more cover His slain. Huwag kang mag-alala sapagkat ipagtatanggol ka ng iyong Panginoon, ng ating Panginoon. Napahirapan ka man dito. Subalit, kapag naging universal ang Sunday Law, paparusahan sila ng Panginoon sapagkat pag-close ng probation universally, ihulog din sa kanila, sa mga nagpahirap sa atin, ang kaparusahan ng Panginoon, yung 7 last plagues. Ang sabi po ng 1 Chronicles 1:6-8, marapat lamang naggantihan ng Panginoon yung mga tao nagpapahirap sa kanyang bayan. Gagantihan ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-alala. Ano po? Huwag tayo mag-alala. Hindi tayo dapat matakot. Sapagkat kailangan mangyari ang lahat ng bagay. Sapagkat sabi niya ni Mrs. White, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes. For it is to be the test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. This is the test that the people of God must have before they are sealed. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing accept as pure Sabbath will rank under the banner of the Lord God Jehovah and will receive the seal of God. Those who yield truth to heavenly origin and receive the Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. So, kailangan mangyari yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Yung image of the beast, yung Sunday Law, ay kailangan mangyari sapagkat yun ang determining factor ng ating destiny. Pagsusulit. Hindi ka naman pwedeng ipasa ng Panginoon na walang pagsusulit. At ang sabi dyan, yung image of the beast, yun ang pagsusulit natin. Kung magkapasa ka na hindi ka sumunod doon at manatili ka sa Panginoon, ang sabi dyan, tatanggap ka ng tatak ng Panginoon. Subalit pag pumalya ka, bumagsak ka, hindi ka nakapasa sa pagsusulit, tatanggapin mo ang tatak ng hayop. Kaya, ang sabi ng Rise of the Ecclesion, page 71, the pairs represent the class who are the fruit of embodiment of error or false principle. There are two opposing influences continually exerted in the members of the church. One influence is working for the purification of the church and the other for the corrupting of the people of God. Tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi lahat ng nasa Jerusalem ay Israelitas. Hindi lahat ng miyembro ng Adventista del Séptimo Día ay lingkod ng Diyos. Dalawang persa ang sabi dyan, ang isa ay para sa pagdadalisay, ang isa para sa corruption. Ang isa para sa trigo, ang isa ay para sa panirang damo. Kailan ito magkakahiwalay? Kailan ang pag-aani nito? Ang sabi dyan, the tares and the wheat are grow together until the harvest, and the harvest is the end of probationary time. Ang pag-aani ay sa pagtatapos, pagsasara ng awa ng Panginoon. Kailan magsasara? Sa panahon ng Sunday Law. Kapag ibinaba ang Sunday Law, unang pipili ang bayan ng Diyos. Sapagkat tayong Adventist, ang sabi na sa ating previous study, tayo ay may liwanag na tungkol sa Sabbath. Kapag nakapagpili na ang buong mundo, sasara ang awa at yun ang pag-aani. Kaya ang sabi ni Ms. White, I saw that the third angel said, my accompanying angel, fearful is his work. Awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares, and seal or bind the wheat for the heavenly garner. This thing should engross the mind, the whole. Opo? Kaya sabi niya, mahirap ang gawain ng third angel. Sagat siya ang pipili. Ano yung mensahe ng third angel? About the Sunday Law. Revelation 14:6-12. Babasahin natin yan, mga kapatid. Sabi ng great controversy, but in the very act of enforcing a religious duty by secular power, the churches would themselves form an image of the beast. Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast in his image. So, ano yung image of the beast? Yun ay mapuporma, umaanyuan kapag ang United States ay sumunod sa kagustuhan ng papasi na ipangilin ang araw ng linggo. Ang sabi dito, the beast with two horns, United States, is also to say to them that dwell on the earth, that they should make an image of the beast. And furthermore, it is to command that all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark of the beast.
It has been shown that the United States is the power represented by the beast with the lamb-like horns, and that this prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance, which Rome claims as the special acknowledgement of her supremacy. But in this homage to papacy, the United States will not be alone. Ano po? Ang Estados Unidos, Amerika, kumakatawan doon sa lamb-like beast na hayop. At ang sabi doon, siya ang magpapatupad mismo ng Sunday law in accordance to the will of the papacy. And by then, sila ay aanyo nitong tinatawag na image of the beast. The image of the beast, sabi dyan, represents that the form of apostate Protestantism which will be developed when the Protestant churches shall seek the aid of the civil power for the enforcement of their dogmas. O, magkakaisa yung Protestant Church kasama ng Vatican. At anong gagawin nila? Hahanapin nila ang suporta ng civil power. I-amend nila ang kanilang konstitusyon. Kaya sabi nga ng balita, kung nakikinig kayo at nanonood kayo sa internet, si Pope Francis lamang sa kasaysayan ng mga kapapahan ng Vatican, ang ano po, ang tumayo sa Kongreso ng Amerika. Why? The church will seek the aid of the civil power to enforce their dogmas, which is the Sunday law. Opo? When the leading churches of the United States uniting upon such point of doctrine as are held by them in common, ano yun? Mga Protestant, ano yung pinahawakan nilang pare-parehas? Sunday observance. Kaya itong mga Protestante, lahat yan, linggo ang pangilin. Ano po? Sabi dito, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain the institution the Protestant America will form an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Pag pidorma nila ang image of the beast, ang kasunod dyan ay ano? Penalties upon dissenters. By the Sunday observance shall be enforced by the law, and the world shall be enlightened concerning the obligation of the two Sabbaths, when whoever shall transgress the command of God to obey the precept, which has no higher authority than the Rome, will thereby honor popery above God. He is paying homage to the Rome and to the power which enforces the institution ordained by Rome. He is worshiping the image of the beast. Ang sabi ng Revelation 14, sino man ang sumamba sa hayop at sa kanyang imahen, paano yun masasamba? Ang sabi ito, sino man na kanilang i-uphold ang kautusan ng Papa at ng Amerika upang ipangilin ang linggo, kapag ginawa nila ito, sila ay sumasamba sa imahen ng hayop. Ano po? Sabi dito, kapag sinamba nila yung gumawa ng batas na hindi naman yun ang batas ng Panginoon at pinalagay nila na yun ay mas mataas sa batas ng Panginoon, sila ay sumasamba sa hayop, mga kaibigan. At alam natin na ang gumawa ng batas ng linggo, sabi kanina, yung papacy, pinapatupad ng gobyerno. At mas mataas yun sa batas ng Diyos, sasabihin nila. Kaya pag ikaw ay sumunod doon, maliwanag na ikaw ay sumasamba sa hayop. Sabi dyan, observance of Sabbath is the test. None are condemned until they have had the light and have seen the obligation of the fourth commandment. So, ang subukan ay Sabado. Pero, hindi ka naman sasabihin ng Panginoon na ikaw ay pasado o bagsak hanggat hindi mo naiintindihan ang liwanag patungkol dito. Kaya sabi ko nga, tayo mga Adventista ang uunahin sa paghahatol sapagkat tayo ay nakakaunawa na ng liwanag na ito. So tayo ang magpapaabot nito sa buong mundo. Hanggat maunawaan nila ito, sila ay magkakaroon ng pagpipili at sila ay hukuman ng ating Panginoon. When the decree shall go forth, enforcing the counterfeit Sabbaths, and the loud cry of the angel shall warn men against the worship of the beast in his image, the line will be clearly drawn between the false and the true. Then who still continue in transgression will receive the mark of the beast. Pag nag-loud cry, binabalaan ng buong mundo, ang lahat ng tao ay nakapagpili, yung mananatili pa rin sa pagsalangsang, sa kagustuhan ng Panginoon, ipangingilan pa nila ang linggo, sila ay tatanggap ng tatak ng hayop. Opo? Kaya ang sabi dyan, magkakaroon ng demarcation. Ang sabi, the church triumphant, the work is soon to close. The members of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant.
So ngayon, dahil magkasama pa ang wheat and tares, tayo ay tinatawag na church militant. Nakikipagbaka pa tayo. Pero pag binaba ang dekre, ang utos patungkol sa Sunday law, sabi kanina, ang maninitili sa loob, ang matitira sa loob, yung sila ang nagpatunay na sila ay tapat sa ating Panginoon sa pangingilin ng Sabado. At lahat ng lalabas dyan at susunod sa hayop ay lalabas ng simbahan natin. At mananatili lang dyan at matitira yung tinatawag na tunay na iglesia ng Diyos. Only the wheat. At sila ay maging church triumphant. Opo? Kaya, sabi ko nga, iyasakin natin ang ating sarili. Hindi dahil Adventista ka at ang pangalan mo ay nakulista doon sa church book, ligtas ka na. Hindi po. Dalawang klase ng Kristiyano ang nasa loob ng iglesia natin. Iyasakin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay tapat sa iyong Panginoon? Ginagawa mo ba ang lahat ng kalooban? Kung yun ang iyong kabuhayan, makakasiguro ka na makakasama ka doon sa trigo. Pero kung ikaw ay nagpapamold pa rin sa sanlibutan, ilalabag mo ang kalooban ng ating Panginoon, maaasahan mo na pagdating ng panahon, marahil ikaw ay isa na lalabas at makakasama doon sa paniranggan mo. Pero, dahil may panahon pa ngayon, excuse me, pero dahil may panahon pa ngayon at hindi pa ibinababa ang Sunday law, kung ito ang iyong kabuhayan, na nakita mo sa sarili mo na ay hindi pa pala ako handa, marahil ang aking kabuhayan ay nasa sanlibutan pa, ito na ang panahon para tayo ay magsisi at dalhin natin lahat ng ating kasalanan sa Panginoon at ating isecure ang langis na magpapatrim ng ating mga lamp upang sa pagdating ng bridegroom, tayo ay makakasama sa pagpasok niya. So ito ay panawagan sa atin mga kaibigan, mga kapatid. Sabi dyan, the great issue so near at hand, enforcement of Sunday law will weed out those whom God has not appointed, and He will have a pure, true, sanctified ministry appeared for the latter rain. Opo? So, kung nais mo na makasama doon sa magpuproklama ng huling babala, huling pabalita, yung tinatawag na loud cry, tatanggap ng latter rain, at yung tatanggap ng latter rain ay tumanggap ng tatak. Ngayon pa lang, kaibigan, kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay handa na sa isyong ito? Sabi kanina ng opening statement natin, we have been looking for many years for the Sunday law. Now that the movement is before us, what will be the people, what are the people be doing? Ano ang gagawin natin? Ano ang ginagawa natin? Sana masumpungan na tayo ay gumagawa ng katuwiran ng ating Panginoon. Sabi po dyan, a great crisis awaits the people of God. A crisis awaits the world. The most momentous struggle of all the ages is set before us. The question of enforcing Sunday observance has become one of the national interest and importance. We will know what the result of this movement will be. But are we ready for the issue? Alam natin ang kinalabasan. Pinag-aralan natin ang mga mangyayari at mga resulta ng mga bagay na ito. Ang tanong, handa na ba tayo sa bagay na ito? Have we faithfully discharged the duty which God has committed to us of giving the people warning of the danger before them? Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating tungkulin ngayon ay bigyan ng babala ang sangkatauhan patungkol sa mga bagay na ito. Patungkol sa Sunday law. Kapag sabi ko nga, ito ang tinatawag na testing truth. Ito ang magdidetermine ng ating destiny. Mahirap lang, kaibigan, kapatid, kung ikaw mismo ay hindi mo naiintindihan ang mga bagay. Hindi mo alam ang panganib na nasa harapan natin. Kaya hindi ka nagbibigay ng bawal bala. Pero kung naiintindihan mo ang panganib na idudulot ng bagay na ito, marapat lamang na ilabas mo ang bagay na ito, babalaan mo ang iyong kapwa. Sapagkat marahil, marami hindi nakakalam nito, kabilang na ating pamilya, kaibigan, mga kakilala, na dapat nating pagsabihan upang sila din ay magkaroon ng pagkaunawa, ng pagkaalam, upang sa kanilang magpili, ay mapili nila ang tama at sila ay masumpungan sa side ng ating Panginoon. Minsan pang purihin natin ang ating Panginoon at pasalamatan, sapagkat minsan pang binuksan niya na naman ang isang katotohanan, liwanag, na nagbukas ng ating isipan at nabigay sa atin ng karunungan at kaalaman ng pagliligtas ng ating Panginoon, biyaya na magdadala sa atin sa tunay na daan ng kaligtasan.
Mahal namin Panginoon, maraming salamat po na minsan pang binigyan nyo sa amin, pinatunayan nyo sa amin ang iyong pagliligtas at pag-ibig. Na binigyan mo kami ng isa namang patotoo, katotohanan, liwanag na magdadala sa amin sa tunay na daan ng kaligtasan. Pagpalain po ang mga salitang ito sa aming mga puso. Pagyamanin namin upang masiyasat namin ang aming mga sarili at masumpungan kami sa iyong side na nagtatapat anuman ang mangyari. Maraming salamat po sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, minsan pang pasalamatan natin muli ang ating Panginoon sa pagkakataon na binigay sa atin at tayo nakapag-aral ng kanyang mga banal na salita at patotoo. Sa muli po, pasalamatan natin ang ating kasama sa technical side, si Brother Jared, at salamat sa inyong pagsubaybay at panunood. Sana po marapat lamang na patuloy niyong subaybayan at patnubayan ang ating Facebook page, ang Daan sa Kaligtasan, at ang ating YouTube channel na Daan sa Kaligtasan. Doon po sa mga first timer natin, kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, Daan sa Kaligtasan. Pinutin lamang yung subscribe at yung maliit na bell upang kayo ay maging updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ang pagkapala nawa ng langit ang sumaatin sa pagkakataong ito.